Digital Love Line. Love Line. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Oras natin 13 minutes after 1 o'clock, Lunes, no? September 2, 2024. Ito na po ang pagbabalik ng Digital Love Lines. Digital Love Line. Love Line. Mixed by DJ Rogan. Mixed by DJ Rogan. Digital Love Line. Love Line. Digital Love Line. Love Line. Abian mo dyan. Abian mo dyan. Another mix of your favorite songs. More cheesy favorites just for you. This is your world. Local radio. Abian mo dyan. Abian mo dyan. Digital Love Line. Love Line. Digital Love Line. Love Line. Isang napakaganda at napakagwapong hapon sa atin pong lahat, Lunes, no? September 2, 2024, nasabi ko na po, no? Ito na ang pagbabalik ng Digital Love Lines. Digital Love Line. Love Line. Sabay-sabay po nating pakinggan, no, yung mga buhay-buhay ng ibang tao. Maganda ho yan, sa kanila po mismo nangyari o nanggaling yung kwento, no? Sa mga gusto pong sumali, open po yung linya na nakalagay po sa description ng ating live ngayon. Maaari po kayo mag-download ng Viber. Pagkatapos nakapag-download na po kayo ng Viber, create po kayo ng account. And then, hanapin lamang po ninyo ang
Digital OFW Emotion. Yan po yung ating hotline. Digital Love Line. Pwede sumali kahit na may asawa. No? Ginawa po natin or binalik po natin itong programang to para po bigyan pagkakataon yung may mga sabit na gustong makita. Kasi marami po mga sumasali sa Wanted Sweetheart na may mga asawa. Napagdesisyonan ni manager na ibalik daw muna yung Digital Love Lines hanggang Disyembre, no? Para bigyan pagkakataon yung iba na mag-greet, mag-share ng karanasan nila sa pag-ibig, karanasan nila sa basta kung ano pong mga karanasan po ninyo dyan. Siya nga po pala, Merry Christmas sa atin pong lahat. Merry Christmas advance, Happy New Year. Malapit na, September 2 na po ngayon. Sige, samahan nyo po kami all the way until 3 ngayon pong hapon ng Lunes, na sa uulitin sa mga gusto pong sumali sa Digital Love Lines, na alam ko yung mga matatagal na mga viewers, followers ko, alam na po nila yung Digital Love Lines. Digital Love Line. Sa nasabi ko na, kahit na po ikaw may asawa, may sabit, pwedeng sumali. Lalaki, babae, bakla, tumboy. Mag-confess kayo sa akin. Yung mga kwento ninyo na na nakatago na sa baul, malungkatin natin, no? Masayaman po yan, nakakalungkot. Pero may problema ka pong hinaharap ngayon, no? Pwede mo rin yung i-share yan. Baka naman po, mabigyan ho natin ng solusyon. Wag lang problema sa pera. Oo, kasi may problema nga rin kami, yung mga viewers natin, tapos mag-share ka pa ng problema mo sa pera. Suluhin mo na yan. Kanya-kanya tayong problema sa pera. Kung gusto niyo ng legal advice, marami po dyan sa comment na mga abogada, mga lawyer natin, mga nanonood followers. O nga, maraming magagaling dyan pagdating sa usaping pag-ibig. Maraming mga perfect. Sa inyo pong lahat, sa ulitin ako si Abia Mujal at ito ang Wanted or Digital Love Lines. Digital Love Line. Love Line. Nasa linya na. May nagpa-line up, no, si Miss Lynn. Tawagan po natin na sa Viber. Sa Viber po kayo magpa-line up, ha. Hindi po available yung imo. Sa Viber po kayo magpa-line up. Ma'am Lynn, pakisagot na po ng tawag para maumpisahan na natin yung kasaysayan mo. Oo. Hindi sinasagot, manager? Ma'am Lynn? Lataw balay nila? Lynn! Okay, please stand by. Ma'am, buksan po yung camera, ma'am. Yung camera po ninyo, paki-open po yung camera para makita po namin kayo. Ma'am Lynn, pasuyo bukas ng camera, ma'am, para makita po namin kayo, ma'am. Ma'am Lynn, hello. Pindutin po ninyo yung camera, no, para makita po namin kayo. Okay, sige, standby, no? Ma'am. Ba't nagpipismas ito? Okay, saglit lang pa, saglit lang. Inaayos pa po natin si Ma'am Lynn. Sadya gid ini karon.
Madilim si Ma'am Lynn eh. O yan siya. Oh. Saglit lang ha. Saglit lang. Digital Love Lines. Love Lines. Okay, si Ma'am Lynn. Magandang hapon, Ma'am Lynn. Saan po kayo ngayon? Saang lugar? Probinsya? Bansa? Yun po. Mm-mm. Dito lang po sa Pilipinas. Saang province mo, Ma'am? Bicol. Sa Bicol. Okay. Wala pa akong kamera, Ma'am, ha? Oo. Para hindi na po kayo, hindi nyo po ako makita. Para walang problema, ha? Pakinggan mo lang ako, ha? Sige. Okay. Anong share mo sa amin ngayon? Anong karanasan mo sa buhay na gusto mong ibahagi? Ang isi-share ko po yung nakipag-chat po ako sa isang OFW Sige. noon pang 2016. Saglit lang po, ha? Bali. Buksan po natin formal yung kwento po ninyo. Si Miss Lynn mula po sa may Taguig City. Pasok. Digital Love Lines. Love Lines. Mula sa may Taguig, si Miss Lynn. No? Magandang hapon ulit. No? Ilang taon po kayo, Ma'am Lynn? 50. 50. Hiwalay na sa asawa sa ngayon? Hiwalay na. Okay. So, anong Hiwalay. ibahagi mo yung tungkol dun sa ka-chatmate mo na OFW? Opo. Sige. Opo. Nag-chat po siya. Pero ano po, kakilala ko po siya nung elementary days pa namin sa probinsya namin. Mm-mm. Tapos na-add ko po siya Messenger. sa Facebook. Mm. So, start po kami mag-chat noon 2016. Kasi ano lang po yun eh. Nalulungkot siguro po ako kasi yung ex ko nawala na. Kasi hindi na ako binalikan. So, yun po ang naging Biyuda po kayo, Ma'am? ako. Biyuda po kayo? No? Hiwalay. lang po. Okay. Hiwalay lang. Mm. So, minsan na nakaano siya, naging isang araw ko siya naging kakwentuhan. Mm-mm. Simula noong 2016, lagi na kami nagkukwentuhan, ganyan. So, pati mga buhay sa probinsya, mga ganon, yung hirap ng buhay noon, mga ganon. Mm-mm. Nagano talaga kami ng loob. Tapos, umuwi po siya dito noong 2018. So, nagkita po kami. 2 taon po kayong nag-imyo-imyo. Non-stop po yun, non-stop. Yung Oo. gabi o madaling araw nga eh. Hindi naman naging kayong dalawa. Hindi naman po kayo, Ma'am. Hindi naman po kayo naging dalawa. I mean, Hindi, kayong hindi po kami hindi po, wala pong I love you. wala. Sige. Okay. Wala po, hindi Ah. po. Basta po pag matutulog na siya, saka matutulog na ako, ang huling sinasabi niya sa akin, Mm. yun, mag-iingat ka, yun lang. Wow. Hindi kami, pero ano po, parang pag nagsasabi siya sa akin kung saang lugar na sila pupunta, magtatrabaho, Mm. tapos kung ilang araw sila baka walang internet, ganon. Tapos Oo. ganon din ako. Saan po ba Pareho yun, lang Ma'am? kami na- Seaman po ba yun? Seaman? Ano po, hindi po, ano po, sa Saudi lang po siya. Ba't nawawalan daw ng internet? Hindi po, kasi may pinupuntahan po silang lugar na, yun ang sabi niya, walang Okay. internet. So, okay Sige. lang po yun. Okay. So, maitanong ko po muna. Itong kaklase po ninyo, kababata po ninyo, may asawa po yan dito sa Pilipinas? Wala. Wala po. Wala. Hindi ko po siya kaklase, medyo matanda po ako ng 5 taon. Oh.
Okay. So doon na po tayo nung umuwi. Anong ginawa ninyo 2018? Nagkita po kami sa ano, Mama. no, stop. Ay, don't talk to me. Talk to me, may kausap ako, doon ka muna. Please. Ano po, yun po. Nagkita po kami, tapos ang sabi niya sa akin, sumunod daw po ako sa Bicol. Mm. Doon po sa lugar namin kasi hindi naman po kami talaga magjowa eh. Mm. Basta ano lang po kami, parang friends lang po talaga kami. Mm. Kasi ayaw ko naman po na masira yung pagiging binata niya po. Tapos may anak na ako syempre. Matandang binata. Parang- Matandang binata po ba ito si sir? Parang binata na po siya kasi ano po, that time ano lang ako noon, 44. Oo. Siya mga Parang ganun po. Yung mga something ganun. Tapos siya, 38 pa lang yata. Ganun. Okay. Tapos? Pero alam ko po sa sarili ko na nai-inlove na ako sa kanya. Tapos ganun din siya sa akin. Pero hindi kami makapagsabi ng ganun kasi nga, yun nga, binata po siya. Tapos may magulang pa. Baka isipin ng magulang niya yung ganon, yung siyempre, ang tagal-tagal niya sa Saudi, nakapag-ipon na tapos makakapag-asawa lang siya ng may mga anak na. So, hindi, lang, parang wala kaming usapan na kami. Pero sabi niya sa akin, yun nga, magbabakasyon daw ako doon, magagala-gala lang sa mga saso, ganon. Pero hindi nga po ako sumunod. Hindi ako sumunod sa kanya. Medyo nagtampo po siya hanggang nakauwi na siya ng Bicol. Bumalik na siya sa Saudi. Oo. Pero hindi ko kayo nag-open ng feelings niyo sa isa't isa, ganito. Yung total naman may feelings ka sa kanya, pero pinipigilan mo lang o hindi ka talaga nagpakita ng motibo na Hindi po. Hindi po kasi nahihiya din po kasi ako sa kanya kasi Oo. siyempre yung iniisip niya po hindi ko hawak. So baka iniisip niya kung yun nga po. Baka sasamantalahan ko lang yung Paglalaki kasi niya. malaki na po yung may mga kinita na po siya kasi may parang may investment na siya. So ako po kasi galing po ako sa relasyon na medyo yung naging ex ko po medyo may kaya, ganon. Baka iniisip niya po na wala na po magpo-provide sa akin, baka pagsasamantalahan ko na siya. Pero hindi daw po yun ang iniisip niya. Ngayon lang po kasi kami nag-open kung kailan ang tagal-tagal na ng panahon. Tika lang, balikan mo natin. Doon na nga, matagal po yung bakasyon niya, walang nangyari. Hindi ka rin sumunod sa kanila, sa probinsya. Hindi po ako sumunod. Pero siguro may nangyari kung sumunod po kayo sana. May nangyari na may nangyaring maganda siguro yung nag-open kayo sa isa't isa, ganyan. Kasi may privacy na kayo Nagsama ko kayo sana doon sa probinsya. Kasi nga po, nung nagkita po kami, may kasama po ang kaibigan ko, tapos may kasama din siyang pinsan niya. Ay, walang nangyari. Wala nangyari. Sayang. Okay. Yun po. Tapos ngayon lang po na nung bumalik naman siya dito nung panahon ng COVID, 2020, nag-chat din po siya sa akin na sunduin ko daw siya sa airport. Kaya lang po, bawal po noon magsundo December po ng 2020. COVID. Bawal po magsundo dahil ng panahon ng COVID. Yes. So sabi ko sa kanya, pagkagaling mo sa quarantine, magkita na lang tayo. Hindi po pagpalabas niya ng quarantine, parang nainis din na naman siya sa akin. Dumiretso po siya sa Bicol. Umuwi din po siya doon. So, hindi na po kami nagkita ng 2020. Yun po. Pero madalas nagchat-chat naman po kami pero hindi po namin napag-uusapan yung mga bagay na yung kung kailan kami magkikita na kaming dalawa lang. Hindi po namin napag-usapan yun. Tapos 2 weeks lang po, yung nalaman niya na sumali ako dyan sa Wanted DJ. Sweetheart. Sabi niya, pambihira ka naman. Sabi niya, kasi nandito na sa Pilipinas, hindi na po siya bumalik nung simulan ng 2020. Nasa Bicol na siya. Opo.
Oo. Nalaman niya po na sumali ako sa inyo. Anong reaction? Sabi niya sa akin, bakit daw sa social media pa daw ako naghahanap. Mm. Nandun lang naman daw siya. Kasi hindi masyado komplikado yung naging history. Mm. Kasi po may mga balita na po ako noon na sinabi na ng nanay niya na ayaw niya sa May anak. hindi ganun. dalaga. Mm. Opo, ayaw niya, ganon. Siyempre, nung nakarinig po sa akin yun dahil mga magpipinsan-pinsan lang po yung mga connection namin doon eh. Mhm. So yun po, nayaan ko lang. Nasaktan man ako, pero tanggap ko naman yun na talagang hindi naman kami bagay. Mm. So, kaya po para sa akin, kung hindi talaga, parang, kung alam niyo wala nang patutunguhan, wag na lang sisimulan yung mga ganyang chat-chat o pakipag-usap kung alam niyo bandang dulo. Parang wala din. Sayang yung mapuyat ka sa gabi-gabi, ganyan. Mm. Di ba? Pero grabe matagal po kayong nagpuyat sa gabi-gabi, 'di ba? Sabi niyo po 2 taon. Wala po talagang hindi siyempre siya yung lalaki, hindi niya inopen kung ano pa yung purpose niya. Bata kanya binibigyan ng time, 'di ba? Kasi kung Hindi nga po kung binibigyan ka ng time ng isang tao, mahalaga siya sa iyo, 'di ba? Oo. Kahit di man niya sabihin na mahal ka niya, pero ikaw na in love ka na ho sana sa kanya, ma'am. Parang ganon. Until now. Makikita mo naman sa... Oo. Hanggang ngayon po, ma'am. Oo, ayoko. Sabi mo lang, iyakan. Oo, DJ. Kaya nga, kahit ang daming nililigaw sa akin, Oo. hindi ko parang hindi ko naman pinaglalaroan. Hindi ko talaga makuha ang ganun na in love. Oo. Kasi Siya parang naghihintay pa rin ako sa kanya. Ganun. ayun naman pala. Sabi niya, last 2 weeks ago, ba't ka sumali dito sa social media? Dito sa Wanted Sweetheart? Andyan naman po siya. Andyan naman na siya. So hanggang doon lang, ma'am? Oh. Ang masakit po, ito po yun. Ano? May babae po na, ang nanay niya po kasi nagkasakit. Oh. So may babae po na dati ng classmate, pumupunta lagi dun sa bahay nila. Oh. Sila daw umuwi. Yun po yung Sila daw nakatira sa nila. Yun na po yung gusto ng nanay. Yun po yung gusto ng nanay, yung babae na yun. Siguro, oo. Yun. Nandun na daw sa kanila nakatira. Bata pa, ma'am? Bata pa? Parang kaedad lang niya din. Dalaga. Yun. Dalaga. Ano daw po may isa yata yung anak. Hindi ko nga po makita yung picture kasi sabi ko sa kanya, patingin naman ang picture kahit isa lang. Patingin, yung gusto kong makilala kung sino. Mm. Hindi niya po talaga pinapakita sa akin kahit po sa Facebook niya. Wala po kahit isang picture yung babae. Mm-hmm. Pero confirm, nagsasama na po sila magkatabi kong gabi. Opo. Siguro po. Siguro, kasi kasalanan ko din po. Matagal pong, umuwi po kami doon sa Bicol. Oh. Pero nakikita lang po kami as in, may fiesta, Oh. sayawan, o sa galaan, ganyan. Nakikita lang po kami ng may mga kasama. Ay. Pero hindi po namin pinag-uusapan yung tungkol sa amin. Parang wala lang. Ganun. Wala talagang time na wala kayong pagkakataon na kayo lang na ganito, mahawakan niya yung kamay mo. Wala po. Nag-ano nga po kami, nag-bike po kami pareho dun sa may tabing dagat eh. Oh, Tapos, wow. jamming kami sa mga pero may mga kasama po kasi kami. Isturbo. Naunahan ba ako? Oo. Yun po. Sayang kasi last 2 weeks lang po siya talaga nag-open sa akin eh. Mm-hmm. Na sinisisi niya ako sa mga yung hindi ako sumunod sa kanya, hindi ako pumunta doon. Mm-hmm. Tapos pag umuwi ako, lagi akong may body, may bodyguard na kasama. may kasama ako minsan anak ko, ganyan. O kaya kahit pumunta kami sa bahay niya, kasama ko yung pinsan ko. Kasi nga, ayoko po na yung nanay niya may sabihin sa akin. Tapos, mahirap po kasi ang mga chismis sa probinsya eh. Mm-hmm. Kaya, iwasan ko yun. Mm-hmm.
Pero, So, ngayon po nagkausap na kami na itong last 2 weeks ago, parang pinalaya ko na rin yung sarili ko na wala na din talagang pag-asa dahil meron na pong nauwi sa bahay niya. nagsisisi ka ngayon, ma'am. Konti. Pero siguro po, ganun nga. Nagsisusi po ako, bakit po hindi ko sinama ng konting kalandian. Tama. Yun lang, yun po talaga. Kasama po talaga siguro sa relasyon yun. Yes, ma'am. Yung samahan mo po ng konting landi, Oo, hindi ah. puro, Oo, yung pakipot-pakipot. Yung simpo gata ba yan, ma'am? opo, tama po. Yan, DJ, tama yan. Oo. Lagi ko Yung nga talaga po ang totoo. lagi ko nga po sinasabi dito sa live, no, sa Wanted Sweetheart na kailangan din ninyo mga babae maghanap o hindi lang yung lalaki, hintayin ninyo 'Di ba? Kung type nyo lang naman yung lalaki, bakit hindi? Kita ng pakunti, kita kunti ng ng kalandian. Malay mo, maggustuhan ka na rin, 'di ba? Magkaintindihan kayo. Hindi sayang yung time kaysa naman tumanda ka na lang na dami ng aliw yung mo. Yun nga, DJ, talagang nakakapagsisi yung hindi mo sinabi yung nararamdaman mo, nakakapagsisi na hindi mo sinama ng konting kalandian. Mm-mm. Kailangan pala talaga yun. Na dapat, kasi siya naman talaga dapat magsabi noon, magpakita sa sayo ng mga ma'am, 'di ba? Ng kung ano dapat niya Opo, ipakita. madalas niya po akong binibigyan ng regalo. Wow. Minsan binibigyan niya, pinapadala niya pa ako ng pera nung nandun siya sa Sabi, padala kita ng pera kasi papadala ako sa mama ko. Natanggap ko naman, pero wala namang ibig sabihin yun na basta lang sa akin, lalo na nag-birthday ako, ganyan, hindi siya makakapagbigay ng kahit bumili na lang daw ako ng gusto ko, ganyan. Pero ang problema, hindi naman siya nagtatapat sa akin kung ano ba. Yun lang. Ganun yun. Mm-mm. Diba? Baka gusto niya talaga yung babae ang umuwi sa bahay nila. Tulad nung babae ngayon, sa bahay na nila, dapat nung inaya ka po na pupunta na ng probinsya, hindi ka na ligoy-ligoy din, Oo nga po. Yun po ang pagkakamali. Kaya nga po, isa pong aral yan na kung gusto mo, ikaw na magsabi kasi may mga lalaki din po na nagpaparamdam lang pero hindi nagsasalita. Mas action lang sila na gano'n. Na gusto ka pero hindi naman nagsasalita. Gano'n. Sa dami po na napag-usapan namin yung tungkol sa amin ang hindi niya masabi. Oo. Hindi niya ma-open sa iyo, no? Na parang kinakabahan din Hindi niya siguro. ma-open sa akin. Pero ramdam mo din na Yun nga po. ramdam mo na gusto ka niya, napamahal ka na sa kanya. Oo naman. Opo. Kasi ang tagal po namin nag-uusap eh. Mm-hmm. Halos parang kung ba sa nagpupuyat ka. Mhm. Alam ko na mga 4 ng umaga, alam ko na papahinga na sila dyan. Yun. Nagigising na ako kasi tatawag siya minsan naman yung puro chat, kwento lang ng mga nang ginawa niya maghapon, ganyan. Mm-hmm. Yung problema sa pamilya, mga ganyan. So ganun din ang kwento ko sa kanya. Ang problema yan, hindi nga nagtapat agad. Yun lang. Paano kung one day i-PM ka niya? Pwede ka ba maging ninang namin sa kasal namin? Pwede po. Sabi ko nga sa kanya, bakit hindi mo siya pakasalan? Oo. Gusto daw muna niyang magkaanak sila. Mm-hmm. Yun po. Kinanigurado din na makakaanak din, siyempre. Oo. Siguro isa nga po yun kasi hindi na rin naman po ako magkakaanak dahil jutay na. 50 ka na, no? 50 na. Oo. Opo. Hindi na. Yun po. Ngayon lang talaga po na nung sumali ako sa inyo, ngayon talagang parang naanohan ako, nabawasan ako ng isipin na hindi na rin siya masasaktan kasi nalaman ko din na meron na siya, ganun. Kaya pala sumali po kayo kasi meron naman na siya, no? Opo. Tama yan. Minsan po kasi ganun ng babae, pag mahal mo, talagang po protektahan mo yung feeling ng isa. Yes. By the way, kasal po kayo doon sa nang iwan ho sa inyo, ma'am? Tatay ng mga anak po ninyo? Kasal. Opo. Ilan po ang mga anak mo?
Masaya naman na po siya. Ah, ilan po anak ninyo, Masaya ma'am? na kung saan siya. Yung una po, 3 po. Ah, okay. Ah, may pangalawa pa ba? Upon closet. Alis yan, alis. Sa una po... Opo, namatay po yung pangalawa eh. Ay, may asawa ka, naghiwalay po kayo, nagkaroon po kayo ng 3 anak. Apo. Doon po kayo kasal. Tapos, nagkaroon po kayo ulit, tapos namatay. Opo, namatay po yun. Ah, okay. Wow! Sige. Sabi ko sabi. So at least na medyo nabawas-bawasan yung mga iniisip mo dyan. Yun na nga, no, may natutunan po tayo sa kwento ni Madam na wag patumpik-tumpik. O, sumas na sandi. Oo. Landi man gamay. Mahirap po yung panay pa ano lang, pahangin. Pahangin. Direkta ng bagyo yan, para sigurado. Mm-mm. Sige Ma'am Lynn, thank you so much sa pag-share ng Love Lines. Thank you. Thank you no? po. Oo, hanap-hanap lang sa susunod, no? Open naman po kami dito Opo. after a month. Si Sige po. Miss Thank you Lynn, po. si Miss Lynn mula sa may Bicol, nag-share ng kanyang Love Lines. Digital Love Line. Love Line. O, diga. Sayang ang puyat, be. Nagpuyat kayo, pero wala man lang nangyari. Hindi lang buwan 2 taon mahigit sila nagpuyat. Hanggang pag-uwi ni si Boy. Yun nga lang, gusto ni Boy, isama siya sa probinsya. Paayaw-ayaw pa si Mami. Bihibi ka Digital Love Line. Love Line. Wag na pakipot-kipot. Kung alam mo namang mahal ka niya, mahal mo siya, wala lang gustong manguna. O, di ikaw yung malakas ang loob Umpisahan mo ikaw una Digital Love Lines ngayon pong unang araw, no, ng pagbabalik. September 2, 2024. Digital Love Line. Love Line. Andyan po sa description ng live natin, paano po kayo sumali. No, may link po yan dyan ng Viber. Pwede po ninyo pindutin pagkatapos. Doon na po kayo pupunta sa website ng Viber. I-download po ninyo kung Android po yan. Cellphone po ninyo, no? I-download po ninyo tapos create po kayo ng account, login po kayo. Pag okay na, i-PM nyo po, no? I-PM nyo po kami na gusto po ninyong sumali sa Love Lines. Digital Love Line. Love Line. Hey Perdeo Campo, good morning po sa iyo dyan. Thank you so much kasi Ken, Lovely England, no? Baka pwede ka naman sumali sa Digital Love Lines, Day. Digital Love Line. Love Line. Maraming salamat, Lovely England. Kay Ophelia Pait, maraming salamat po. Pwede pong sumali ginawa po natin, binalik po natin itong programang to para bigyan pagkakataon yung ibang gustong sumali na may mga sabit, no? Yung may mga asawa na. Kung may mga problema po kayo dyan, problema mo sa asawa mo, sa nanay mo, sa biyanan mo, kapitbahay mo, pwede, na? I-share mo po dito, na open po tayo. Marami po mga expert dyan sa comment section, no? Yung mga positive na comment, yun na lang po yung basahin mo. Huwag mong pansinin yung mga negative, no? Baka may ma-advise po sa inyo, marami po dyan sa comment section. Alam mo na 30 or 46 na ng hapon. Susunod si Elizabeth. Tawagan po natin si Elizabeth. Viber to Nanay Pearl, no? Elizabeth. Digital Love Lines. Love Lines. Okay. Si Ma'am si Elizabeth, no? Ito po yun. Stand by.
Digital Love Lines. Love Lines. Standby. Digital Love Lines. Love Lines. May kunting problema yung hotline natin ha. Saglit lang po, nire-reset ko pa. Inabot kapag ating kuling nyo. Ito na nasa linya si Miss Elizabeth. Sagutin na po ninyo kaagad ha. Okay. Paki-open po ng camera, ma'am. Buksan po yung camera. Paki-ayos po, ma'am. Isagad po yung ulo. Pwesto po yung cellphone. Hindi po kayo kita sa live. Sige pa, sige pa. Yan. Isagad pa po, ma'am. Putol. Okay. Oo, yan. Okay. Malayo lang kunti, ma'am, sa camera. Baka lumabas ka sa screen namin. Saan po kayo ngayon, ma'am Elizabeth? Magandang hapon sa iyo. Sa Saudi po. Sa Saudi. Maaga pa ho, no? Naka-almusal na? Lakas-lakasan mo yung busis mo, mama, ha? Baka matulog ako nini. Ilang taon po kayo, ma'am? Ilang taon po kayo, Elizabeth? 45 po. 45. Sige. Anong i-share mo sa amin? Anong nilalaman ng kwento mo, ma'am? Ano po, sir? Tungkol sa? Tungkol sa? Sa love life po. Ngayon. Okay. Sige. No? Ikaw po yung marunong magkwento niyan kasi kwento mo yan, ma'am, ha? Sige. Buksan natin. Pasok! Digital Love Lines. Love Lines. Digital Love Lines. Love Lines. Sa ngayon po, ako yung isang ano ba yun? Ewan ko. Ano ba yung tawag doon? Single mom. Single mom. Single mom po kayo ngayon. Okay. Sige. Opo. Tapos? So, dahil po yung anak ko. So, yung
panganay ko is 21 years old, yung pangalawa ko is 14 years old, so yung asawa ko, bali patay na. Oh, 14 years na po siya. 14 years nang 14 years matay. namatay po. Kasi 1 year, 2 months yung bunso ko nung Mm-mm. namatay yung papa niya. Yes. Kaya 14 years na din po. Aha. Nagka-live-in din po ako ng matanda, mga 57 years old din siya. Tika lang po. Kaso lang, Oo, saglit lang ha. Ilang taon po kayo nung nabiyuda po kayo, ma'am? bali ano po, nung nagyuda po ako is 38 ata. Basta mag-38 na. Oo. Ba't po na kasi namatay si mister mo? Anong ginawa po ninyo? Bali po, ano ako, sa training po kasi ako ng papunta Malaysia noon. Oo. Kaya, pinagpatuloy ko na mula nung natapos yung 9 days niya, gano'n, pinagpatuloy ko na natapos na yung 9 days niya. Ba't po namatay si mister niyo, Kaya- ma'am? Anong nasakit? Pinatay? High blood, High high blood. blood po. Okay. Na blood, dinala sa ospital, di na umabot sa ospital. Hindi na po umabot. Mm-mm. Sige. Ilang taon po kayo nabiyuda at nagkaroon po kayo ng ka-live-in na matanda, sabi mo? Opo. Bali, ano po, 38, basta magka-38 na po. Tapos, ano siya, 58, mag-57 din yung, yung kalibin ko. Ang kakamatay lang po ni mister mo, paalis po sana kayo nun sa Malaysia. Tapos, nag-asawa na lang po kayo, di na kayo umalis. Hindi na, ano po, live-in lang po. Aha, yun na nga po. Oo. Ginagawa ng mag-asawa, ginagawa rin na mag-live-in. Asawa pa rin, kasi sabihin natin na ka-live-in mo. Hindi na po kayo umalis, papunta ng Malaysia. Nagsama po kayo ng sabi mong matanda. Aha, okay. Tapos? As is now, mula nung nagsama-sama kami, tapos siyempre, nag-usap kami na pupunta ako dito. Saudi, Ma'am, lakas-lakasan niyo po yung boses mo, hindi namin marinig. Ako pala, hindi ko marinig. Hindi po pumayag din naman siya na na pupunta ako dito sa Saudi, kaya nagpunta ako dito, pero ngayon, umalis na yung yung kaligi ko. Hindi ko alam kung anong problema kasi gulat na lang po na aalis na daw siya. Hindi ko alam. Nag-chat po siya sa'yo na, Sweetheart, alis na ako dito. Total, dyan ka naman nasa Saudi. Iwanan ko tong bahay mo to. Ganyan. Hindi, may family problem lang yun sa sa mga kapatid ko. Yun lang po. Pero hindi ko pa not sure na kung ano yung talagang problema. Kaya malalaman ko next year pagka nakauwi na. Tika lang ho. Yung mga anak niyo po ba kasama nitong ka-live-in partner mong matanda, sabi mo? Hindi po. Hindi sila? Dali sa mother ko. Kasi may sarili kaming kwarto. So, nag-iisa lang yung kalibin. Okay. Saan po, sino may problema? Yung family niya, family mo? Sa sa kapatid ko lang po. Kapatid mo? Apo. Mhm. Doon, yun ang ina na game natin niya. Kaya, Okay. Siyempre tinanong mo, anong problema sa kapatid ko? Bakit kayo nag-away? O ganun. Anong rason niya? Anong rason daw niya? wala naman po. Basta as in na pinapalayas ata siya. Ganun. Ewan po. Okay. Nagtatanong naman ako about sa mga marites, ganun. Yung anak niyo po bali, iniwan mo sa nanay mo. Pero yung bahay ng nanay mo, magkalapit lang ho. O may kwarto lang ho yung asawa mo. Opo. Hindi magkasama pa rin ho sila doon. So ngayon ano po yung nagkakabalahan ng asawa niyo, ma'am? Ano pong trabaho niya? Bali, skilled po siya ng construction. Mhm. Sa tiles ganun. May trabaho siya, may trabaho. Consistent, araw-araw naman may trabaho siya or kung ulan, may ulan, wala. Pag may ulan, wala. Okay. So yun na nga, nag-chat siya sa'yo na alis na siya. Opo. Dahil nag-away sila ng kapatid mo. Yung bahay po ba ng kapatid mo, andun din, magkatabi sila?
Opo, bali sa mother ko, Nakatira? din, kasi wala asawa, yung binata yun. Binata yung kapatid mo. Oo. Lang. Pero sa pagsasama ninyo, I mean, yung relasyon ninyo na LDR kayo, okay naman po, walang problema. Yun, nagpapadala ka sa kanya ng pera ba? Sa mga anak mo? Opo, binigyan ko po siya ng pinamasahin mo papuntang sa kanila, papunta po sa kanila. Pinauwi mo na talaga, ma'am. Humingi po sa akin. Kasi ayaw niya na daw yung pag-away, gano'n siyempre na kanila. So, Pero sabi ko sa kanya, ngayon po, yun lang po. nasa 60 na siya ngayon. Opo, 60 plus na, no? Mabuti hindi ho kayo nagkaanak sa kanya. Meron po. hindi po. Okay. Ngayon po, yung mga anak mo, ikaw lang din yung nagpapaaral, di po ba? Opo, Ah. ako lang po. So ngayon, humingi ka po ba ng payo namin? O ano po, ma'am? Ano po, ma'am? Anong gusto mo mangyari sa ngayon? Kasi may problema ka. Yung problema na hindi mo pa alam yung sagot. Kasi yung problema nga ni mister mo, umalis, tapos di mo alam rason ba't po sila nag-away ng kapatid mo, ganun. Kaya nga po. Baka inubusan ng kanin, ma'am. Inubos ng asawa mo yung kanin, hindi nakakain kapatid mo. Magkakaroon naman siya sa pagluluto. Iba naman yung... Siyempre, opo. At saka, ano po sir, yung, halimbawa, pag mo na, kung siyempre, lasing-lasing, gano'n, hindi ko alam. Siyempre, naglasing-lasing sila, o may mga narinig sila sa labas, narinig nila sa kapitbahay. Siyempre, gano'n na yun. Parang doon na sila nagkakagulo, gano'n. Problema kasi Yun. pag minsan ho kasi yung sobrang inom din, no? Iba din yung dinudulot, no? Hindi na kaligayahan, kasiyahan, problema na. Kaya sabi niya sa akin, uwi na lang ako. Pala sila magkasama silang umiinom, ganun. Di ba ka inubos ng asawa mo yung pulutan? Hindi po alam. Ano naman? Hindi naman. At saka, ako na rin po. Kasi, syempre, yun naman gusto ng mga, byudo rin kasi siya. Okay. So, yun. Yun din naman yung gusto ng mga. Kaya pinabayaan ko na lang, pinadalhan ko na lang siya. Para, wala nang rason na i-stay pa siya doon. Okay. So, ano po, Ito naman siya. hanggang kailan pa po kayo, ma'am, dyan? Hindi pa po kayo magbabakasyon? Ganon? December po, next year pa. Next year, Tagal 2000. pa. Tagal pa, no? Magwa 1 year pa lang po kayo dyan. Hindi po, bali po, extend na po. Extend. Okay. Wag mo na patagalin pa. This December, umuwi na po kayo, ma'am. Wala na po akong wala na akong kasamang mag-aano sa mga wala naman magbibigay ng allowance sa mga anak ko pag wala akong trabaho dito. Kaya ako na lang yung nag-iisang sumuporta, kaya naghanap na talaga ako ng tunay, wala naman. Pagkatapos dumarating. Hindi, kasi wala naman problema sa inyong dalawa, di ba? Nagka-live-in mo na yon. Wala na. Oo nga po. Pero hindi ko na talaga siya wala nang contact. Walang contact. Di ba wala po kayong closure kasi umuwi lang po siya, umalis lang siya, di ba? Dahil nga sa problema niya sa kapatid mo. Pero itungkol sa inyo, okay naman. So, yun po yung sabi ko na umuwi ho kayo na mas maaga. At least, sa December, sabay kayo magsindi ng paputok. Ay, wala na po yun. Hindi na siguro mag-clary kasi hindi na papayag. Hindi na pumuputok? Hindi na yung pumapayag yung mga anak niya. Ayaw na ng mga anak niya na sa'yo. Ayaw na ng... Ganun na rin yun. Nandoon na lahat. Yun lang. No? Kasi siyempre, mas matimbang yung anak niya kaysa sa'yo. Kasi wala ka naman eh. No?
Kaya nga po, Oo. mahirap na. Pero malay po ninyo pag dito ka na sa Pilipinas, magkita pa rin ho kayo. Sayang naman yung pinagsaluhan, pinagsamahan ho ninyo, di ba? Okay naman po kayo nung umalis ka. Malabo na siguro yun. Anong rason, ma'am? Dahil? Kasi wala namang contact, ganun. Ah. At saka nag-lock na lang yung account sa kanya. Yun lang kadali yun? Yun lang ba kadali? Sayang pinagsamahan ho ninyo. Oh. Umalis ho kayo. Kasama na po siya dun sa sa plano mo. Ba't ho kayo nag-abroad, di ba? Kasama na siya. Sa mga anak mo. Yan. Anong pinakalalim ng rason, ma'am? Ba't ho kayo walang contact? Hindi ko po alam. Kasi naka-block po lahat ako kahit po mga anak ko. Oo, yun nga po. Bakit ho kayo black? Siyempre, baka, siyempre lahat ng, ng niyan, yung mga anak niya, kung baga, nagtitin po sila ng galit kay papa nila, ganun. May sama din ang loob sila sa papa nila. At saka, kung baga yung mga nabibitawan nilang mga salita sa kanila, na kwento ko kasi sa kanila, parang, doon na rin na-focus yung asawa, yung kaligin ko. Doon muna siya. Okay. Sige. So ngayon, naghahanap ka po talaga ng tunay, ma'am. Pero tingin ko, advice ko, payo ko sa iyo, ma'am, huwag na muna. Oo, kasi may nasa problema pa ho eh. Sabi mo, naghanap ka ng tunay kanina, pero wala kang nahanap. Taon na. Ha? Magpo 4 years na ako dito. Gusto mo makahanap ka talaga. Naghahanap nga ako sir, kaso lang wala na. At saka baka kusang na darating siguro, ewan ko lang. Walang kusang dumarating, maghanap ka na rin. Maghanap ka na rin. Pero hindi ka humingi hindi ka na humingi naman ng advice sa akin, pero papayuhan pa rin kita. Kasi yun nga po, kung ako sa kalagayan mo, masaya yung pagsasama niyo bago kayo nag-abroad, di ba? Sa Saudi. So sayang, yun lang yung pagugutan mo, yung isipin mo na masaya naman kayo. Hayaan mo na yung mga anak niya kasi may pag tumanda yan, mga kanya-kanyang na yun, pamilya. Pero kayong dalawa, kung nagmamahalan po talaga kayo, bakit hindi? Oh. Yun ang ko sa kanya naman, pero bakit pa siya kasi umuwi? Yun naman Siyempre, siguro yung advice ng anak niya. Siyempre mga anak niya po yun, ma'am. Iniintindi niya. Dapat lang intindihin niya rin. Kailangan din kasi ng mga anak niya, yung presensya niya doon. Opo. Kaya nga. At saka hindi ko na rin tanggap yung mga pinagsasabi ng mga anak niya sa'yo. Opo. Marami talaga nagbabagong desisyon kapag nasa abroad na. No, yung okay yung pagsasama nyo, pero nung kailan ka nag-abroad, nagbago lahat. Hindi mo natanggap. Pero nung dito ka sa Pilipinas, pinagtiisan mo. Ganun kasi, siyempre na malayo na rin. Nasa abroad na. Kaya saka hindi lang nila dalawang kasi paghihirap mo sa kanila. Siyempre, nagbibigin nila. Sige. Yun na lang po siguro, hintayin mo na lang makauwi ka dito sa Pilipinas. No, usap po muna kayong dalawa. At least, no? May na. Wala na nga ako sister, no? Dito ka lang sa Pilipinas pag umuwi ka nga, di ba? Siyempre, tuntunin ka noon. Ilan pa? December po. Oh, yes. Oo. Kaysa naman, nasa problema ka pa ngayon, tapos dahanap ka pa ng bagong ipukpok sa ulo mo. Hanap ka na ulit ng bagong lalaki. Oo. Paano kung problema din yun? Ang dagdag problema mo ngayon. Mahanap ko sila. Oo. Pero kung gusto mo talaga, wag kita pigilan, buhay mo yan. Sumali ka na lang mamayang gabi sa Wanted Sweetheart. Ha? Ano po yun? Anong oras po? Akala ko nanonood kayo Sige Manood na lang muna kayo dyan, ma'am, para alam po ninyo anong gagawin ninyo pagdating sa Wanted Sweetheart, ha? Yun po, ha? Okay. Maraming salamat sa time mo. Sige po. Ingat ka dyan, ha? Oo. Sige. Kumain na marami para magka-normal. Normal. Para may panlaban, no? Digital Love Lines. Love Lines.
ang buhay. Hindi pa nga ubos sinamo mo, makaon ka naman sinabo sa iban. Oo. Kumbaga, walang closure sila ng ka-live-in niya na yun, na matanda, sabi niya. Oo. Bigyan niyo munang katapusan yung tungkol sa inyong dalawa bago ako kayo kumuha ng ibang sakit ng ulo, ma'am. 8 minutes after 2 na ng hapon, oras sa Pilipinas. Digital Love Lines. Love Lines. Kayo po ay nanonood sa Digital Live. Ito po ang Digital Love Lines. Digital Love Lines. Love Lines. Ayun may nagsabi pag biyuda ka na, saka ka na maghanap. Biyuda na nga siya, yun nga lang nagka-live-in ulit ng biyudo na rin. Nagkalabuan lang sila Ganun po talaga. Pag nag-abroad, di na kayang ayusin. Di na kayang tiisin. Pero nung dito sa Pilipinas, umabot ng 6 yung mga anak. Maraming ganyan Alas 2:09 na. Susunod po natin makakasama si Miss Floor. Nasa Viber. Digital Love Lines. Love Lines. Magandang hapon po sa iyo Hello kay Lou Palma na nakatutok po ngayon. Maraming salamat. Okay. Si Miss Floor tinatawagan ko na. Ma'am, pakisagot na po, ma'am. All the way from North Caloocan, no? Lakas ng bagyo ngayon Buti hindi nawalan yung internet manager. Kagabi ang lakas ng buhos ng ulan, no? Kaya gabi naka-onboard na sana ako, nga lang naubusan ng nawalan ng internet. Digital Love Lines. Love Lines. Wala, si Miss Floor saan? Nanonood pa ba ang mga to manager? Nagpa-line up? Dapat naka-alerto kayo dyan. Sinasabihan naman naman kayo siguro ni manager na kayo na ang susunod. Ubos oras tayo. Ayaw niya, di ba? Ayaw niya Pwede po kayo mag-PM Kung gusto nyo hindi kayo makita sa live, pwede. Kung gusto nyo voice call na lang, hindi ko kayo ipapakita. Kung nahiya po kayo, no? O yung iba ka dyan, kasi dyan, medyo confidential. Pwede, no? PM lang kayo sa Viber natin na gusto nyo pong mag-share ng love lines. O ano may mga problema ninyo dyan. O yung wala po kayong mapagkwentuhan, ayaw nyo po dito kasi nakikita mukha nyo, pwede naman natin itago, na? Mukha ko na lang ipapakita ko. Wag lang ho sana sila magsawa sa mukha ko. Sa ulitin po, install po kayo ng Viber, pagkatapos hanapin po ninyo Digigel OFW Emotion. Pag nahanap mo na, PM ka lang na gusto nyong sumali sa Love Lines. I-PM mo yung pangalan mo, lugar kung saan ka ngayon, at saka edad na, mas maganda. Para alam ko kung ilang taon yung guest natin. Digital Love Lines. Love Lines. Digital Love Lines. Love Lines.
Yun nga po, no? May nag-PPM sa ano natin, sa hotline na gusto nilang sumali pero hindi lang daw magpapakita. Pwede. Pwede Sa ulitin po, gamit po ang Viber na application. I-PM mo yung pangalan mo, idadad sa lugar, no? Digital OFW Emotion, yan po yung pangalan natin sa Viber. Pangalan, idadad sa lugar. Yan lang po, no? Digital Love Lines. Love Lines. Digital Love Lines. Love Lines. Good afternoon sa mga solid supporters natin, viewers, listeners natin, Jovelyn Abindan. Thank you. Malapit na po pa talaga yung Pasko, no? September 2 na. Digital Love Lines. Love Lines. Digital Love Lines. Love Lines. Ma'am Flor, pakibukas po ng kamera. Naubos na oras natin sa kakihintay sa inyo. Saan kang galing, ma'am? Sana pinauwi mo na lang muna yung manliligaw mo. Mamayang gabi ka mo. Saan po kayo ngayon, Ma'am Flor? Andito po sa North Caloocan. Okay, sige. Ilang taon si Ma'am Flor? 61 na po. Ay, 61 na ikaw. Okay. Opo. Sige. Share ka ng ng love lines? Love lines. Ano po? Una po akong nahiwalay sa asawa. Then, Sige. Umpisahan natin Saglit lang. Pasok. Digital Love Lines. Love Lines. tapos, 61. nahiwalay kami. Oo, Opo. 61 years old si Ma'am Flor. Opo. Sa Yes North po. Caloocan ngayon. Tapos marami siyang naging nahiwalayan. Ito na. Sige ma'am, go ahead. Hiwalay po ako sa unang asawa. Matagal kaming nahiwalay. Maliliit pa. Ano pa po? Nag-aaral pa yung mga anak ko. At the age of 47, nakapag-asawa ko ulit. Nagsama kami ng 10 years. Kaso, nagkasakit po siya at namatay. 5 years ago na. Aha. Pero yung una pong asawa ko, kasal ako, pero namatay na rin po siya. Kasi diabetic po yun eh. Mhm. Yun po. Tapos wala na. Wala na akong naging karelasyon. Kaya, flat ko lang po. Love lines po ito ma'am ha. So 61 years old, ilang taon po kayo nag-asawa? 21 po. 21. Kwento po Opo. ninyo ma'am, kwento mo buhay po ninyo. 21 ako nag-asawa. Aha. Tapos nagkaanak ako po ng 4. Mm. 2 babae, 2 lalaki. Mhm. Sa ngayon po, may asawa na sila lahat. Ah. Tapos ngayon, pinagkakaabalan ko, ito po, meron akong nakikita nyo, may tindahan po. So, nagkaroon po kayo ng anak doon sa pangalawa po ninyo? Wala. Wala na po kasi minipost na po ako nung nag-asawa ko. 47 na po ako nung nag-asawa ko ulit. Ay, menopause na ba yung 47? Yung lola ko nga, 69, wala pa.
Hindi po. Minipos na po ako. Ah, Wala na po. Tsaka ligate na po ako nung sa mm, bunso ko. okay. Sige. Ligate na ako. Kaya hindi na ako magkakaanak kahit mag-asawa ko. So, namatay din po yung kalibin po ninyo na ulit, no? Ah, Opo, kasi nagka-cancer po eh. cancer. Akala ko diabetes. Diabetes yung una. Yung una pong asawa ko na hiniwalayan ko ng matagal, namatay na rin. Ang kinamatay niya is diabetes. Okay. Hiwalay lang po kayo nun, ma'am. Hindi pa namatay nung naghiwalay kayo. Opo, hiwalay pa. Hiwalay. Mm. Hiwalay pa lang kami. Mhm. Pero ngayon, byuda na talaga. Byuda na talaga. Mm. Opo, wala na talagang sabit. Mhm. So, sino po yung kasama ninyo sa bahay ninyo ngayon? Yung anak ko pong bunso. Tsaka mga apo. Mhm. So, may kasama ka naman. Pero iba pa rin talaga yung may katabi kong gabi. Ah, try po natin kung may, kaya pa. Sige. Kaya, try natin, Natin? Opo. Tayong Apo. dalawa? Sige, So, open ka po kayo na manliligaw, ma'am, sa mga manliligaw. Ay, opo, kung papalarin. Hmm. Wala po kayong, wala po kayong karanasan na, alam mo yun, yung mapagkunan natin ng leksyon sa buhay? Yung sa akin lang naman pag mag-asawa talagang sa palaran. Kasi Okay. sa una kong asawa, Oh. nung una, Oh. walang bisyo. Nung Oh. natutong nagbisyo, sumobra. Mhm. Okay naman po kayo nung una, ng asawa po ninyo? Opo, kaso nga po nung natutong magbisyo, sumobra naman yung bisyo, kaya po hiniwalayan ko. Hmm. Then, nung time na gusto niya bumalik sa akin, ayaw ko nang bumalik sa kanya, kaya lang po ako nakapag-asawa. Nag-asawa na po kayo ng iba? Opo, Oh. dahil ayaw ko nang bumalik sa kanya, parang ginawa ko lang daan yung mag-asawa ko ulit para lang ayaw ko nang bumalik talaga sa kanya. Pero mabuti naman po, yung pangalawa po ninyong naging asawa, okay naman? Ay, opo, supportive po yun. Aha. Tsaka yun po hindi ko nga po boyfriend yun, naging asawa ko lang. Kasi nanliligaw siya sa akin, pero hindi ko siya pinapansin. Kasi wala nga po akong balak mag-asawa. Nung time na yun na bumabalik yung asawa ko, ayaw ko nang makipsama sa kanya. Dahil sabi ko, napalaki ko na yung mga anak ko, ba't kailangan pang babalik siya sa akin? Di ngayon, ginamit ko lang po yung lalaki na pinakilala ko, kunwari may boyfriend na ako, kaya ayaw ko nang bumalik sa kanya. Pero hindi ko po. Naging totoo na naging asawa mo na rin. Opo, naging asawa ko kasi naman, deserving naman siya kasi napakabait niya, supportive po sa mga anak ko. Mhm. Ano po pinagkabalaan ninyo nung araw, ma'am? Ay, ako po walking business. Walking business? Opo. Ay, ano yun, naglalako? Walking? Ay, kung ano yung naglalako po ako ng mga paninda, mga almusal, merienda, ganon. Tapos yung mayroon po akong kinukunan ng financer. Tapos nagbibigay po ako ng pautang sa palengke, tapos araw-araw singil. Hati kami ng porsyento doon sa financer. Parang 5-6, ganun. Opo, yun po ang binuhay ko sa mga anak ko na nakapag-aral. Gawa ng yung may mga suki ako sa palengke, araw-araw singil, tapos papautang, ganun. Sa ngayon, sa bahay ka na lang. Opo, ito, mayroon po akong maliit na tindahan. Yan po ang libangan ko ngayon dito. North Caloocan, no? Saan po kayo? Opo. Saan po dyan? Po? Sa may Camarin po. Camarin. Sakop ng Camarin. Oo, Silito. Mhm. North, Castle Spring Subdivision. I see. Yung malapit sa sa Mercury. Hindi. Opo, malapit din po Oo, sa kanto. Oo.
Yun nga yun. Sige. No, pwede hanapan kita ng bagong sweetheart eh. Sana. So ngayon po, anong hanap mo sa isang lalaki? Ay, ano lang, kahit basta yung magkakasundo kami, responsable, sa nasa pag-uusap naman, kung magkaayos kami, di okay. At dapat po talaga tumatayo pa, ma'am. Yung tuhod. Oo, yung makatrabaho pa ng maayos, ganyan. Ay, siyempre, kung mag-aasawa naman ako, kailangan niya siyempre yung may ikabuhay naman sa akin din. Oo, Hindi yung ako ang bubuhay. tama. Oo. Pero may nag-comment na mo, nga lang 42 years old, okay lang po sa'yo? 42 anyos? Ma'am, ay, DJ, ang bata niyan, 20 years ang gap namin. Higher. Mga 50. Ay, Ayaw niya. wala na bang iba na higher? Mas, Parang nag-aalangan. mas may edad po sa inyo ang gusto niyo, ma'am. Pwedeng mas may edad, pwedeng mas pantay lang kami, ganun. Ayaw kong mas bata. DJ, baka ako pa yung adjust sa kanya. Mas okay nga po yan. No? At least kung bata pa yung lalaki, makapagtrabaho pa ng maayos. Malakas pa eh. Di Kaso, may bigay niya lahat ng gusto mo. Kasi maganda trabaho niya, araw-araw sa trabaho. Paano kung 70 na? Kung mga 70 years old ka na, medyo mahirap na maghanap ng trabaho. huwag naman 70, kahit mga kasi idarang ko lang, gano'n. 62. Pwede. Huwag naman DJ yung 42. Nakakahiya naman. Hello? 20 ang gap namin. Walang masama doon Aray. Parang alanganin. Pero may pensyon naman na no? Kahit hindi na kayo magtrabaho Ay. Kailangan magtrabaho, DJ, abang nabubuhay, kailangan magtrabaho. Kasi pag hindi ka lalong gumalaw, lalong, manghihina. Kaya nga po. Sige, paline up lang po kayo mamayang gabi, ma'am, ha? Mamayang gabi, okay. Yes. Maraming salamat sa pag-share ng Love Line. Si Miss Floor mula sa may North Caloocan. Okay. Digital Love Lines. Love Lines. Dapat po sa mga gusto mo mag-share ng Love Lines, Dan, wag naman kayo masyadong magmamadali. DJ, nangasawa ako. Byudo na ako sa una. Tapos namatay din yung pangalawa. Bilis ni Madam magkwento eh. $26 minutos nakalipas sa alas 2 na ng hapon, oras sa Pilipinas. Digital Love Lines. Love Lines. Pwede po kayong sumali, no? Pwede po kayong sumali kahit di ho kita mukha ninyo. No problem. Kung gusto ho ninyong busis na lang, pwedeng pwede. Ito yung mga love lines natin, year 2000, 2000, ano po ito? 2019 pa pala to, ang tagal na. Papakita ko nga po sa inyo, yung mga nagpadala lang ng sulat nila dati to, manager, no? Pinadala lang po nila sulat nila nito eh. Last June 2019
No, 5 years ago. Ito na may mga cinder natin. Ano lang po yata to eh. Sinulat lang nila. Sa Digital Love Lines. Digital Love Lines. Love Lines. Itago na lamang po sa pangalang si Miss B. Si Miss B. Butod. Digital Love Lines. Love Lines. Magandang hapon sa iyo, Digigel. Tawagin mo lamang ako sa pangalang si Janet. Ay, si Janet pala. Sus, layo. Janet Tubong. Janet Tubong. Sige, wag ko na bensyon kung saang probinsya ka, no? 36 years old at may 2 anak. Isa po akong single mother. 6 years na kaming hiwalay ng aking asawa at nagtatrabaho po ako dito sa bansang Oman. At katulad din ng iba, Digigel, gusto kong i-share yung aking buhay pag-ibig. Bago po naging kami ng asawa ko, Digigel, may kalibin na po akong pulis. Nagsama kami more than 6 years, Digigel, pero lingid sa kaalaman ng aking magulang na may asawa itong pulis na kinakasama ko. Dahil sa mahal na mahal ko nga po, tinago ko ito sa pamilya ko na may asawa, si pulis. My God. Oh. At kahit alam ko, Digigel, isa akong kabit, tinanggap ko siya sa buhay ko at naging masaya kami at isang araw nalaman ng magulang ko tungkol kay pulis. Nagalit ang mga magulang ko sa akin, kulang na lang itakwil ako, hindi matanggap ng mama ko, Digigel. Aba, magpupulis talaga, no? Digital Love Lines. Love Lines. Hindi ko naman lahat sinasabi pulis, matulis. Ang mama ko, Digigel, gumawa ng paraan na magkaiwalay kami ng pulis at nagtagumpay siya, Digigel. Sobrang nasaktan ako sa paghiwalay namin. Lagi ko siya iniisip at tuwing gabi, matutulog ako. Sobrang nasasaktan. Hindi ko na, Digigel, mahawakan ang matamis niyang katawan. At mas lalo si Angry Bird niya dahil dun sa nangyari, Digigel. My God. I hate drugs. Digigel, nagpakalayo-layo muna ako sa pamilya ko at naghanap ng trabaho. After 7 months, Digigel, nakilala ko itong asawa ko. Magkatabi kami ng work, Digigel. Isa po siyang gwardya. At ako naman po nag-work sa isang burgeran. My God. Naging suki ko siya, Digigel, sa aking paninda na burger at footlong. Hanggang sa tumagal, Digigel, niligawan niya ako at after 2 months, sinagot ko siya, Digigel. Naging okay naman relasyon namin hanggang sa nag-aya na siya na magsama na kami dahil sa edad ko noon ay 29 years old. Gusto kong mahabol ulit sa huling biyahe. Pumayag ako magsama kami after 2 years, Digigel. Nagkaanak kami after 2 years. Masaya kami noon hanggang sa 9 years na kami, Digigel. 2 na ang anak namin. Nabulunan na siya. Digital Love Lines. Love Lines. Doon na nagsimula ng maging miserable ang buhay ko sa kanya na dati masayang pagsasama na pakakabairo niya, Digigel. At ang akala ko, ang footlong ay akin lang. Yun pala may iba na kahit masakit. Tinanggap ko, Digigel. At sa akala ko, Digigel, yun lang ang problema ko sa kanya.
Sa 9 years naming nagsama, Digigel, doon ko lang nalaman na may asawa din pala itong pala iyang tunay na matagal na taon niya na tinago sa akin. Na siyang Oh, wala. Ulitin ko. At sa akala ko, Digigel, yun lang ang problema ko sa kanyang pagkababairo niya. Sa 9 years naming pagsasama, Digigel, doon ko lang nalaman na may asawa rin pala na siyang tunay na matagal ng ilang taon niya tinatago sa akin at laki ng tiwala ko sa kanya. Nasunog ko ang tutlong niya. My God, I hate drugs. Grabe. May tunay pa lang na may-ari at yun nga, Digigel, iskandalo ang asawa ng asawa ko din. Naging magulo ang buhay ko, Digigel. Kung minsan naisip kong wakasan ang buhay ko at sa mga anak ko lang ako kumukuha ng lakas ng loob. Digigel, at isang araw nagkadesisyon ako makipaghiwalay. Digigel, sa asawa ko at umuwi kami ng mga anak ko sa probinsya at nagbagong buhay. Kasama ang dalawa kong anak at masipag sa palaran. Nakipagsapalaran dito ako sa ibang bansa sa Oman, Digigel. Sa awa naman ni Lord na itaguyod ko sila kahit mahirap, basta kasama ko sila. Masakit man para sa isang ina, hindi buong pamilya, pero ginawa ko lang, Digigel, ang tama. At sa ngayon po, Digigel, masaya kami ng mga anak ko, kasama pamilya ko, kahit nasa malayo ako. At 6 years na rin po kaming walang komunikasyon ng asawa ko at hindi na rin ako humingi ng sustento simula hiwalay ako at hindi ko para alam, Digigel, kung buhay pa ngayon at baka ugod-ugod na yun at ito nagtatapos ang aking kwento. My God. Kwentong pag-ibig, Digigel, sana mapulutan ng aral, no? Sa makakarinig nitong kwento ko. Lubos na gumagala. 2000, ano pa yan ha? 2019 pa yan. Love Line. Mas kulado gali ako that time, manager, no? 2019 sa Cubao Studio, no? Mas kulado ako ah. Love Line. Love Line. Minsan po kasi tinitingnan ko rin tong mga videos natin ng mga nakaraang mga nakalipas na taon. Napatawa lang ako. Pwede po kayong tumawag, no? Kung gusto po ninyo mag-share ng love lines, pwede naman po kayong hindi magpakita. No, pwede. No? Sabihin niyo lang po kay manager. Kasi itetest naman ni manager yung signal ninyo. Kung ayaw niyo pong magpakita, pwede. Boses lang, no problem. Lami tayo. Digital Love Lines. Love Lines. Marami pa ho dyan eh. Marami pang mga natutuwa ako sa mga love lines nila. Meron na po ba, manager? Sige. Pero ito matagal na po tong love lines nila ha. Oo, 2019 nga, no? September. 5 years ago na. Tagal na nga. Yan o. Pakinggan nga natin. Isa. So tapos, ilan na yung dumaan sa bahay bata?
Tatlo. Tatlo ang dumaan sa bahay bata. Ganon. Oo. Sige. Anong probinsya mo dito sa Pilipinas, ma'am? Ay, from Isabela ako, DJ. From Isabela. O sa pagkatapos, anong hanap buhay ninyo? Pamilya mo sa may Isabela? Ano, yung husband ko is nagtatrabaho siya sa National Irrigation. Sa irrigation. O tapos? Government employee. Mm. Tapos, yung mga anak ko, 2 kolehiyo, tapos isang first year high school. So, hindi ba ibig sabihin, doon talaga yung bahay ninyo or doon ka tinubuan ng balahibo doon sa may Isabela, gano'n? Parang ganun ko rin. Ah, Kasi dun- yung daddy ko at mami ko, ang daddy ko kasi from Isabela, Ah. ang mami ko from Kalinga. Kalinga. Magkalapit na ba yun? Kalinga at saka Isabela? Mga ang travel is 1 to 2 hours. 1 to 2 hours. Malapit So gusto mo mag-share ng love lines. Ilan kayo magkapatid, ma'am? Digital Love Lines. 4. 4. Pang ilan ka? Tatlong, panganay, lalaki, tapos sumunod ako, pangalawa. Pangalawa ka. Tapos, Ganyan. 2. So ilang taon ka naglandi? 2 mag-asawa. Ay, naglandi talaga. Wala pang debut eh. Wala pang Bali naglandi siguro ako 17. Pero DJ, ang istorya naman yan is nalasing lang. Lasing. Isang pasok lang DJ, sobra namang makamandag. Grabe. Teka lang. Naputol-putol yung busis mo. Tawagan kita ulit. Ano pangalan nun? Siyang. Okay. Nabibitin ako pagka ganyan kasi iba buka na bunganga mo sa sinasabi mo kaya nabibitin ako. Ang sabi mo, huwag ka na umalis doon sa pwesto mo kanina, ma'am. Doon ka lang. Kasi nahina na nga yung signal lalong umihina. Nabibitin ako eh. Yan. Tapos, ano yun? 17 ka? 17. Oo. Umpisa. Kasi April 17 ang birthday ko. September 24 nanganak na ako. September. Dibu ko yung April 17. Anong buwan ka nanganak? September 24. September, December ninyo ginawa yon. Parang ganun. Kasi di nasa boarding lang kami ng asawa ko. Teka lang. Yung nakatuluyan ko, actually hindi naman yung asawa ko ang boyfriend ko dati eh. Parang disgrasya lang DJ. Ang kwento mo, ma'am. Isinurrender yung bandera ng Pilipinas. Ikaw may edad ng 17 anyos, nag-aaral ka ng kolehiyo o high school? Oo, sa college. First year. Sa isang university sa Isabela. First year college. O tapos? First year. Second year na, DJ. O tapos? Tapos, dati ang boyfriend ko is yung best friend ng asawa ko. Kasi doon sa boarding house namin may, diba, halo-halo kasi doon, DJ. Lalaki, babae, ganyan. Yun lang. Tapos, yung boyfriend ko hindi naman actually, kasi ako yung madaldal ba. Tapos, ako yung kumakarengking yata. Sa In short, Tapos, may boyfriend mo talaga itong lalaki na ito, hindi? Yung best friend ng asawa ko, boyfriend ko talaga. Boyfriend mo. So, bali, second year college ka, tapos isang boarding house lang kayo, ganon. Oo. So, ano nangyari? Gaano kayo tagal nung nag-inuman kayo? Gaano na kayo tagal na nagkarelasyon? Hindi, DJ. Ang nangyari dyan is, syempre, sa college, second sem, December. Tapos, may mga kami. Sumali kasi ako sa isang organization. Kasi nga, di ba,
veterinary yung course ko. Mm. Tapos, Organisasyon ng mga mag-alaga ng aso, ganyan? oo, mahilig kasi ako sa animal. So ngayon, Tapos, na ganyan, noong, tawag nito, noong dumating, Sabado yun eh. Tapos, kasi may ikon kami, may, tawag nito, kinakabahan naman ako dito. Kasi may, tawag nito, may, kinabukasan, Sabado, may ikon kami sa organization ng Savor. mhm. Tapos, di pinareport ako, nagsusulat ako ng report ko. Ngayon, dumating yung asawa ko. Lasing. Sabi ko, pero sa isang kwarto lang kami. Sabi ko, ay kuya, ganon. Kasi kuya ko naman siya. Ay kuya, bakit andito ka? Wala namang pasok, sabi ko. Sabi niya, ay, umattend ako ng initiation sa fraternity namin, sabi niya. Yung boarding house, TJ, yung kwarto namin is pa-square ba? Yung nasa pintuan kasi ako, doon sa bed ko, nagsusulat ako. Tapos, ang higaan niya is sa may madadaanan bago ako pupunta ng higaan ko. Ganon. Teka lang. Sabi ko. Teka lang po. Ibig sabihin, sa isang kwarto, isang unit, may lalaki, may babae. Kasi nga, DJ, parang magkakapatid, ganun. Sige, kami kuya. naiwan, takot kami kasi sinasabi nila may white lady. Alam mo naman sa mga boarding house, DJ, takot sa mga white lady na ganyan. Ewan ko. Tapos, Sa isang kwarto, sabi, sa isang kwarto, ilan kayong babae nun? tatlo kami, hindi. 2 babae, tsaka may pangatlo yung asawa ko, DJ, kasi may 2 lalaki. Pero yung isang lalaki doon, bakit? Yun, nililigawan ko din. Yun yung, sweetheart ko, ganun. Kasi, nilalag na kaya doon kami lahat natulog. Teka lang po. Sabi mo kanina, best friend ng husband mo, itong nakauna sa'yo. Oo. Hindi. Hindi, kasi nga doon sa boarding house, DJ, sabi ko nga, kumaranking ako, sabi ko, may iba yung sweetheart ko, iba yung honey ko, parang gano'n. Nakalokohan lang, gano'n. Pero yung, kaganda ng kahaba ng hair ko, no? Kasi nga, masayahin ako. Ayoko yung, malungkot. Tapos, na ganyan, sabi nila, oy, natutulog dyan yung sweetheart ko, Huwag niyong gisingin, sabi ko ganyan. Tapos, sige, matulog na nga lang ako dito, sabi ng asawa ko. Ako naman, DJ, syempre, 12:00 na. Diyos ko, may report pa ako bukas, sabi ko. Pero, teka Tulog lang. na nga rin ako. Bernes na araw yun, Bernes na araw. Kumbaga, kinabukasan Sabado. Oo, Biyernes, Sabado. Tapos, sige, tulog na nga rin ako. Ang akala ko, DJ, tulog na yung asawa ko. Tapos, pinatay ko na yung ilaw. Yung dadaanan ko is doon nakahiga yung asawa ko. Ngayon, pagdaan ko sa kanya, syempre, hinila niya ako, DJ. Hinila niya ako. Sabi ko, bakit mo ako hinila? Sabi ko, di napahiga ako doon sa tabi niya. Tapos, bakit mo ako hinila? Sabi ko, hinalikan na niya ako. Hindi ako marunong humalik. Lami tayo. Tapos yun. Tapos, wala pa namang nangyari, DJ. Sisigaw sana ako, pero naman, kahit karengking ako, Maria Clara din kung minsan hiyain. Tapos, may sinag pa ang buwan na, kasi medyo maliwanag. Tapos sabi ko, hayaan mo na ako. Kuya naman Ganon ako. Tapos sabi ko, nung sabi niya, hindi. Sabi niya, hawakan ko lang yan. Tapos, kasi nga, diba, sabi ng mami ko, may sinabi kasi ang mami ko sa akin noon, pag hinawakan daw ang dibdib, sasabihin ko, don't. Tapos, pag hinawakan si Moning, stop.
Eh ngayon, nung ano, tapos nung kwan, sabi ko, paano ko sasabihin don't? Hinawakan na niya. Himas-himas na niya. Naku, Diyos ko po. Ang mga utong nagtayuan na. Sabay halik, halik, ganyan. Tapos, hinawakan na naman yung ano, yung plug ng bataan, DJ. Tapos, ano talagang hindi na ako makapalag. Di, mga alas 4 siguro, nagising ako. Ay, lumipat na ako sa bed ko. Teka lang. Baka may Doon, makakita ka. mula doon sa alas 12 hanggang alas 4, may nangyari sa inyo, yun lang yun? Oo, finger DJ, finger. Wag ganun. Teka lang. Wag mo brutal. Sabihin mo kamay lang. Oh, kinamay ka lang niya. Oh, finger. Oo, sabi ko, wala na ba naman yan? Bakit ganyan? Yun, tapos, nung kwan, sabi niya, lipat ka na sa higaan mo kasi madaling sisikat ng araw, sabi niya. Di lumipat ako. Tapos kinaumagahan, parang wala ako sa sarili ko, hindi na nga ako umatid sa kwan, sa kwan namin, sa organization namin. Tapos, kinaumagahan, sabi ko, kinausap ko yung sweetheart kong gano'n, yung kwan may sakit. Iba itong lalaki na ito na asawa mo kaysa doon sa sweetheart mo, isang kwarto lang kayo. Isang kwarto lang. Kasi nga DJ, yung sweetheart ko na yun is may sakit. Anong sakit? Binantayan namin, oo. Yun yung purpose namin kung bakit namin andun. Tsaka, takot nga kami sa multo. Ano ba yan? Takot kami sa white lady na yan. Kasi sinasabi nila sa mga boarding house, meron daw white lady. Tika lang. Ang kwarto na yun, kwarto lang talaga ng ang sweetheart mo at saka itong asawa mo? Or kwarto din ninyo? Hindi. Yun yung kwarto ng mga panglalaki. Oh, yun naman pala. So baga, ikaw, pumunta lang doon sa kwarto na yun dahil bantayan nyo yung isa yung kuya-kuya na sweetheart mo kasi may sakit. Oo, ganun. Pero itong nakapling-pling mo na ito na kaibigan niya, yung asawa mo, kaibigan niya bali, magkaibigan silang dalawa, isang room lang sila, magka-roommate, ganon. Hindi, kasi yung asawa ko, iba pa yung boyfriend ko talaga. Tapos, sandali kasi DJ, kasi simula pa lang yan. Tapos, yung boyfriend ko naman, best friend ng asawa ko, parang ganon. Tapos, sabi, kasi tiwala naman yung kwan. Kasi yung asawa ko, yun yung parang right hand dun sa landlord namin. Parang ganon. Siya yung pinakamata dun sa boarding house. Kung anong sasabihin niya, yun yung Kasi asawa ko driver niya, ganon. Kung saan sila pumupunta. Kasi marunong mag-drive yung asawa ko. Tapos, nung nagising na ako, lumipat na ako, DJ. Lipat na ako, tapos sabi niya kinaumagahan, pinagluto ko siya ng noodles. Alam mo, sabi ko, kumain ka na, sweetheart. Ganun ako sa may sakit. Kumain ka na, sweetheart, kasi para lumakas ka, ganun. Hindi kumain naman, tapos sabi niya, umiiyak siya. Bakit ka umiiyak? Sabi ko, takot ako, bakit ka umiiyak? May napansin ako kagabi, sabi niya, nakita ko, huwag ka nang parang nahulog kasi yung loob niya. May nakita ako kagabi. Huwag ka nang huwag ka nang magkaila, sabi niya. Kung nakita mo, sabi ko, alam ko, may ginawa kayo ni ganito, sabi niya. Ay, wala yun. Sabi ko, lumipat naman ako kasi naman sisigaw ako. Sabi ko, di iskandalo na sa buong boarding house natin pag sumigaw ako. Ganun. Bakit ka pumayag? Sabi niya. Tapos umiiyak lang siya.
Iyak na kuan. Tumutuloy talaga yung luha niya, DJ. Pero kayong dalawa nun hindi. O, assume na yun sa inyo. Parang nag-i-imyo lang kayong dalawa. Kaya sweetheart tawag mo sa kanya. DJ? Opo. Hindi mo na ako narinig. May tumawag ba? Oo, may tumawag. Narinig mo na ako. Sandali, DJ. Pakiulit, DJ, pakiulit. Tawagan kita ulit ha. Tawagan kita ulit para ma-refresh yan. Saglit. Sambay. Magulo. Okay. Balikan natin, mama. Yun na. Ang sabi mo, kumbaga, yung asawa mo na yon, parang kuya-kuya ninyo dyan. Pinagkatiwalaan siya na may-ari ng boarding house. Tapos yung isang boarder doon na lalaki, parang sweetheart mo, parang kabiruan mo lang kumbaga. Yun yung umiyak na may sakit. Oo. Bukod doon, bukod doon, meron ka pang boyfriend. May boyfriend ka pa doon, bukod doon. So tatlo sila lahat, ha? Tatlo, ha? Lami tayo. Oo. Sige. So tapos, ganito nangyari. Doon sa imyo mo na Hindi ka yon, naman na gumagalaw, DJ. yan mo na kung hindi gumagalaw, Tupukan ka na lang, DJ. Okay lang yan. Kasi hindi gumagalaw yung camera. So tapos, Digital Love Line. Love Line. Oras natin 54 minutes after 2 na ng hapon, oras sa Pilipinas. Wanted or Digital Love Lines, ha. Unang araw po ngayon ang pagbabalik. Replay po yung napanood ninyo. Para alam po ninyo, may idea po kayo dyan ba kung ano yung ikukwento nyo pag tumawag ho kayo, ha? Hindi ang sweetheart pa rin yung hinahanap nyo. May bisita po tayo sa linya. Wanted. Digital Love Line. Love Line. Nagkakamali po ako ng pinipindot. Ito na po, nasa linya si Bitchay, no? Si Bitchay. Mula po sa Maimus, Cavite. Kung gusto po ninyo mapanood lahat, nasa OFW Emotion TV Radio na page. Andyan po yung Digital Love Lines, no? Wanted. Sweetheart. Makumpisal ka mo sa akon ba? Makonfess ka mo, no? Yung mga nakaraan po ninyo tungkol sa pag-ibig, ganyan, no? Ito na po si Bitchay. Magandang hapon po, ma'am. Pakibukas ng kamera. Pasuyo po, buksan ang kamera, ma'am, para makita po namin kayo. Ayan. Si Ma'am Bitchay. Magandang hapon. Saan po kayo ngayon, ma'am? Saang lugar? Imus, Cavite. Okay, steady lang po yung cellphone. Wag po igalaw. Kung may patungan po kayo, mas maganda. Ilang taon po kayo, ma'am Bitchay? 53. 53 na. Okay. Gusto mag-share ng love lines? Pasok! Digital Love Line. Love Line. Kasi nagkaroon ako ng kachat, tapos nagkita kami. Okay. Tapos parang na-ghosting ako. Na-develop ako sa kanya. Saglit lang ho. Bigyan mo kami kunting background, ma'am. Nasa Imus, Cavite ka. 51, no? 51 years old. 53. 53. Steady lang po yung cellphone, ma'am. Kung may patungan po kayo, mas maganda. Wala po kayong asawa sa ngayon? Wala, single. Steady lang po yung cellphone. Single po talaga kayo, ma'am? Wala po kayong naging ka-live-in? O... Nagkaroon ako ng ka-live-in way back 2011. Pero hindi nagtagal kasi yun yung una kong experience na masyadong masakit. Experience na masyadong masakit? Ano pong masakit doon, ma'am? Hindi, madami siyang ginawang hindi maganda, pandoloko, ganun. Saglit lang. Elaborate po ninyo magkwento, ma'am, no? Wala po kayong pinakasalan? Nagka-live-in lang po kayo? Year 2011? Oo, wala akong pinakasalan. Wala akong anak.
Ayoko din naman kasi magpakasal. Saglit lang po ma'am ha. Ayusin po kayo ni manager kasi hindi po kayo sumusunod sa akin. Manager, pasuyo nga po. Pag malikot siya, nahihilo ako. Masusuka ako dito mamaya. Okay, saglit lang po ha. Dapat po ilagay po niya yung cellphone niya. Huwag na lang mag-headset kung masyadong pasmado ang kamot ba. Magalaw po kasi, no? Pasensya na. Wanted. Digital Love Lines. Love Lines. Laon na gali, laon na. Wala po siya naging asawa. Oh. First time daw niya nag-live-in year 2011. Sige, tawagan po natin ulit. Manager, okay na? May papatungan siya ng cellphone niya. Para hindi magalaw, no? Okay. Digital Love Lines. Love Lines. Naloko siguro, no? Okay na po siya, manager? Okay. Digital Love Lines. Love Lines. Digital Love Lines. Love Lines. Okay, standby. Bitchay. Muntik na malapit na sa pichay. Sardinas na lang kulang. Sarap kayo yun. Gisa ka ng sardinas tapos lagyan mo dahon pichay. Bagay na bagay yun sa maulan na panahon. Tulad ngayon, may bagyo. Ma'am Pichay. Ma'am Pichay. Ma'am Pichay, ma'am. Pinadrop mo pa sa kanya, manager. Sana ikaw na lang yung drop para makapasok na lang ako kagad. Baka magtaka po kayo dyan bakit walang wanted sweetheart ha. 1 week ko po yung in-announce yan. Araw gabi, no? Sinasabi ko po, no? Sa introduction ko, sabi ko, babalik po natin yung love lines, 1:00 hanggang 3:00 kung hapon, no? Hanggang Desyembre lang Para mabuwas-buwasan po natin itong mga sumasali na may mga asawa. Kung may mga asawa po kayo, dito na lang po kayo mag-join sa DJJ Love Lines, so. Kasi pwede po kayong mag-join dito. Dahil sure naman ako na mayroon po tayong bawat isa, mayroon po tayong mga karanasan pagdating sa pag-ibig, di ba? Araw-araw mayroon po tayong problema. So pwede po ninyo i-share yan dito. Yung mga problema nyo, kung ano kinakaharap yung problema ngayon. Kahit anong problema, bigyan natin ng solusyon. Kahit pera pa yan, walang problema. Damay-damay na. Damay-damay na, walang pera. Hindi niya na sinasagot, manager. Oo, yun lang. Bahala na siya kung ayaw niya. Okay lang naman na dapat po hindi magalaw kasi sobrang magalaw, di ba? Pag napanood niyo ng replay na magalaw kayo, mainis din kayo pati sa sarili niyo, promise. Ito sa palengke sa Novaliches, nakabili ako nito dati 15 pesos. Sa online parang 35 to Marami po yan dyan yan, pag pinatong mo yung cellphone dyan, hindi na yan gagalaw. Pag may ka-video call ka, hindi na siya mahihilo. Hindi kayo mayroon po kayong packing tape. Paki-tape mo yan sa taas saka sa baba. Idikit mo sa pader. Tapos ganun ka na lang Hindi na yan mahihilo yung mga viewers natin.
Sige, don't worry. Sa ulitin, sa mga gusto pong sumali bukas, pwede po kahit audio lang. Ayaw nyo pong magpakita ng mukha, no problem. O kung nahihiya ka, kung gusto mo boses lang, okay. Alauna po bukas hanggang alas 3 ng hapon. So alas 3 na, hanggang dito na lamang po muna tayo. Ito po ang Digital Love Lines. Ngayon pong unang araw, no? Kapitsa 2 sa buwan ng Setyembre. Merry Christmas sa ating lahat. Ako po si Abian Mojel. Pansamantala po muna magpapaalam. Kita-kits po tayo mamaya exactly 8, no? Mamayang gabi para sa Wanted Sweetheart. Okay, kasi po tayong lahat. Maulan, maayong hapon, Pilipinas. Love Lines. Love Lines. Digital Love Lines. Love Lines. Digital Love Lines. Love Lines.